Hayan na, i-activate na ba ng Pangulo ang ACE card niya sa pagpapaupulit kay General Torre para hulihin ang mga bigating personalidad na may warrant of arrest? Zaldico, Romualdez at iba pa kasama si Bato. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hayan na, i-activate na ba ng Pangulo ang ACE card niya? Babalik na ba si General Torre? The Justice Department is considering at least two options in case an international criminal court arrest warrant is issued against Senator Ronald De La Rosa. Is there still a plan to reconsider General Nick Torres? He name-dropped the President, making Zaldico believe para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon. Bukod kay Ko, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. May kumakalat na naman na bulong-bulungan. Pero bakit parang this time, hindi lang bulong kundi pasipol na halos sumisigaw? Dahil ang tanong ng buong bansa ay i-activate na ba ng Pangulo ang ACE card niya at ibabalik na ba si General Torre para habulin ang mga bigati na may warrant of arrest? Pero teka, bakit biglang lumutang ulit ang pangalan ni General Nicolas Torre III? Therefore kailangan nating himayin dahan-dahan. Pero focus muna kaibigan dahil this will get darker, stranger, at baka mas totoo kaysa sa akala mo. Floating lang si Torre, hindi siya natanggal. Oo, narinig mo yan sa mga analyst at ilan sa mga vloggers. Gayon din sa interview ni Lacson kay DILG Secretary Remulla. Pakinggan pa natin ito. Is there still a plan to reconsider General Nick Torre to be recalled as CPNP? And when Nick Torre retires, then nabakit yung 4-star position. That's the time that he can be promoted. But, you know, position and rank are two different matters. Yes, you're correct, Mr. President. Because General Nick Torre still has not resigned or started. He resigned as CPNP. He resigned as CPNP. So he's no longer CPNP. So the position of CPNP is vacant. Si General Torre ay relieved but not resigned, not retired. Therefore, technically, legally, may hawak pa siyang 4-star rank. Pero bakit mahalaga yan? Simple, kapag may 4-star ka, kapag hindi ka tinanggal sa service, kapag waiting for assignment ka lang, pwedeng-pwede kang tawagin pabalik anytime. Lalo na kung national security at high value arrest ang usapan. At dito nagsisimula ang kakaibang kaba. Pero teka, bakit siya? Bakit si General Torre? Ang ACE card theory. Sino ba ang huling nahuli niya? Alam nating lahat ang history ng pagkakadampot kay Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte, Alice Go at marami pang iba. Therefore, ano ang mensahe? Kung gusto mong mahuli ang isang ayaw magpahuli, si Torre ang tawagin. Dahil alam naman natin na marami ang mga lumabas ng bansa katulad ni Ko na ngayon ay may arrest warrant na. At ngayon guess what? Sila rin ang huhulihin, hindi lamang si Ko, si Romualdez at ang kanyang mga kaalyado, mga kontraktor na nabilisang naglaho, at oo, si Senator Bato de la Rosa kung totoo ngang imumove ng ICC ang proseso ng kanyang arrest warrant na ayon din kay Ombudsman Remulla. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Sa bagong video, inanunsyo ni PBBM na may arrest warrant na laban kay Zaldico. Bukod kay Ko, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kasunod ito ng pagsampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan itong Miyerkules batay sa ebidensya mula sa ICI at DPWH. At ang nagbabantang arrest, araw ang binibilang, hindi buwan. Ayon sa mga pumapalutang na ulat, may mga arrest warrants na ilabas kaugnay ng flood control scam. Gayon din, inilabas ng Pangulo ang nakakagulat na revelasyon sa mga bigating taong ito na totoo ang sinabi niya na bago magpasko ay mahuhuli na sila. Kaya nga ang tanong ng bayan, i-activate na ba si Torre? Ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Hindi ito katapos
pang-isip, hindi rin hype, hindi rin wishful thinking ng mga DDS, anti-DDS, pro-admin o anti-admin. Ito ay tanong na base mismo sa legal standing ni Torre. Hindi kasi siya nag-resign, hindi siya nag-retire, naka 4-star rank pa rin siya, nasa holding unit lang siya at handang-handa siyang bumalik kapag tinawag. Pero ang tanong, handa ba ang palasyo? Sa dami ng may mga arrest warrants ngayon, sa dami ng mga big names na sangkot, sa dami ng pangarib na tumatakas sila, ang sinasabi ng mga veteran officers, kailangan ng isang taong huhuli sa kanila at ang reputasyon ni Torre hindi may pagkakaila. Totoo ba na pwede siyang ulit i-activate ng Pangulo? I-comment mo naman sa ibaba kaibigan ang iyong reaksyon. Psalm 62 verse 6. He alone is my rock and my salvation, my fortress, where I will never be shaken. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos lamang ang tanging pag-asa ng lahat. Sa mundo ng puno ng pangako na napapako, ng hustisyang madalas na nadidelay, ng leader na pwedeng magkulang, pero may isang Panginoon na hindi nagkukulang, hindi nagkulang at hindi kailanman magkukulang, na hindi kailanman magfe-fail. Ito ang ating Panginoon Hesus, ang tanging pag-asa ng isang bansang sugatan, naghahanap ng hustisya at uhaw sa katotohanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ang aming tanging pag-asa. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, pagod, naguguluhan at minsan natatakot sa mga nangyayari sa aming bayan. Pero sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang kapayapaan na hindi nauuga. Ikaw ang ilaw na hindi namamatay. Ikaw ang pag-asang hindi nabibili, hindi natitinag at hindi kailanman nagkukulang. O aming Panginoong Diyos, itinatapat namin ang aming bansa sa iyo. Linisin niyo po ang aming pamahalaan, ang aming liderato at lalo na ang aming mga puso. Palitan niyo po ang aming mga takot ng tapang, ang mga paggalito ng kaliwanagan at ang pagkadapa ng muling pagbangon. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin na ikaw ang manguna, ikaw ang magligtas, ikaw ang magturo kung ano ang tama at ikaw ang magtanggol sa mga naghahanap ng hustisya. O aming Panginoong Diyos, kayo po ang aming bato, ang aming kalasag at ang aming kaligtasan. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami kumakapit at sa iyo lamang kami umaasa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.